Entrada 1, 2, 3, smile. Hello people, ang lunch naman napili ngayon ay magluba. Ang sabi ng among babae kanina, kung sinabihan na ba daw ako ng among lalaki kung ano yung pagkain. Ang sagot ko naman hindi pa. Sabi niya naman, ang food today ay magluba, request yan ng among lalaki daw. Siguro mag-isang buwan na din na hindi sila nag-aayos ng kain, or I mean ba, nagda-diet sila ba or nagliless sila ng pagkain. Hindi naman yung diet food yung kinakain nila, pero super less lang talaga yung kain. Kung nagliless sila ng pagkain, nag-exercise din sila. Kaya siguro na ngayon, sobrang nag-crave sila at itong pagkain na itong magluba, ito yung pinaka number 1 na pagkain talaga ni amo kong lalaki. At pag ito yung niluto or ito yung pinaluto, siguradong magre-request talaga yan ng extra eggplant. Kaya naman, sabi ni amo kong babae kanina, kung magpapabili daw ako sa driver ng mga kailanganin para sa luto, yung pipiliin ko daw na talong is yung mga super malalaki and damihan. So ito na nga yung pinabili ko, marami, 6 na pieces yan na sobrang laki na eggplant, and tanggalan lang natin yan ng balat, and then hihiwain lang natin yan ng hindi masyadong manipis, hindi din masyadong makapal. Kung ano yung niluluto ko dito na pagkain ng mga amo, ayun po sa kagustuhan nila, or yung mga ingredients or yung mga gulay, kung ano yung pinaglalagay ko dyan. Alam ko yung ibang mga amo ay iba din yung way nila, or iba din yung mga cooking techniques nila ba sa magluba, or iba din yung mga gulay. May mga additional sila na mga patata, zucchini, gano'n. So while nagpapainit tayo ng mantika para sa ating eggplant, dito naman tayo sa ating pressure pot, iboboil natin yung lamb meat with bones. Sa mga oras na yan, nag-iisip ako kung ubusin ko yan dahil 3 plates yung nilabas ko. Medyo marami-rami na rin naman. Pero inubos ko pa din, sa isip-isip ko, medyo matagal namang hindi nakagawa nito. Siguro naman sabik na sila nito. Naglagay lang ako ng cinnamon stick, cloves, naglagay ako ng peppercorn, naglagay ako ng bay leaves. At nakalimutan kong maglagay dyan ng black lemon, pero later na lang din pag ma-assemble. Ito naman, meron akong beef stock na naka-frozen, kaya nilagay ko na din para pang dagdag na rin yung lasa. Papalambutin lang natin yung ating lamb meat with bones ng mga 45 minutes. Sa kabilang pot naman, nagprito na tayo ng ating eggplant, dapat hindi masyadong sunog para hindi pait. And dito naman, salad naman tayo. Wait, 1, 2, 3, sa maglupa or kabsa or anything na rice dito, hindi pwedeng walang salad. And dito sa mga amo ko, pagka rice, meron talagang itong small cut salad. Madali lang naman tong salad na to, pinaka-basic to sa salad dito. So, hiwain lang natin na medyo maliliit, yung hindi masyadong maliit, no? Depende din yung small cut nyo dyan. Cucumber, white onion, pero pwede naman red, kamatis, and then lettuce. Tapos, yung dressing niyan, lemon, olive oil, and salt lang. Pero mamaya na pagka malapit ng kakain or about to serve na yung pagkain, saka natin lagyan ng lemon, salt, and olive oil para hindi siya magkutin. Ibalik muna natin yan sa fridge para masarap siya kainin. And then, nagbabad na tayo ng basmati rice para sa ating magluba. Yung ating basmati rice, bago natin lutuin, siguraduhin natin nakababad na yan ng mga at least 30 to 1 hour. Then, ito din, yung cucumber yogurt salad, nakasanayan na rin dito sa mga amo ko na meron silang cucumber yogurt salad pagka magkabsa or itong magluba. O diba, habang nagprito tayo ng ating eggplant dyan, dahil medyo matagal-tagal yan, dahil marami tayong piprituhin, gagawa muna tayo, or prepare muna natin itong mga salad para malagay na sa fridge at bubunutin na lang mamaya, uhugutin na lang mamaya pagka mag-serve na. Sa cucumber yogurt salad, naglagay tayo ng yogurt, cucumber na shredded, garlic, tapos naglagay tayo ng dried mint, and salt. Hindi pala dried lemon, sorry naman. Dried mint leaves. And then, ganyan lang siya. Tansyahin lang yung asin according sa gusto nyong alat. And then, transfer sa serving dish na ready to serve na para mamaya okay na yun siya. Nung lumambot na yung ating karne na nilagay natin sa pressure pot kanina at yung ating piniritong talong ay ready na, it's time na para i-assemble natin yung ating magluba. Nag-layer tayo ng circled cut na tomatoes and onion para hindi masyadong madirect doon sa ating lamb meat, para hindi masunog yung mga karne dyan, and dagdag na rin yung lasa. And next layer is yung ating pinakuluang karne. Depende sa inyo kung puro laman or with bones. And then next ng ating lamb ay itong ating piniritong eggplant. Yung mga masasila na amo ay lalagay lang yan sa oven. Yung talong. Ayaw naman ng mga amo ko dito. Gusto nila prito. Eh nakalimutan na natin yung ating black lemon kanina, kaya siniksik ko dyan sa gitna. And then gusto nila yung marami talaga na eggplant, kaya nilayered natin yan ng double.
And nilagay na natin yung ating binabad na basmati rice. Binabad ko yan ng 1 hour. Pagka ganitong mga pagkain, kabsa or itong magluba, yung sabaw naman nito ay 1:2. 1 cup ng rice and 2 cups ng water. Yung ginamit kong sabaw dyan is yung tubig na pinakuluan natin sa lamb meat kanina, and then naglagay tayo ng isang broth cubes, asin, medyo damihan yung asin kasi ma-absorb pa yan ng kanin mamaya. Medyo alat-alata natin yung ating sabaw dyan para tama lang pagka ma-absorb na lang kanin. And then naglagay tayo ng black pepper and tomato paste. Yung tomato paste naman dyan, depende sa gusto ng mga amo kung medyo dark na pagka-red or light lang. Dyan hindi yan masyadong dark pagka naluto na. And then naglagay ako ng butter, mga 2 tablespoon yan na butter. Yung iba dyan naglalagay ng butter ghee. So, dito sa bahay, iwasan nila yung butter ghee pag mga ganitong pagkain. And then, malapit na siyang maubos yung tubig. Hindi natin yan lugayin or haluin para hindi maputol-putol yung mga butil ng bigas. Takpan na lang natin yan ng foil at paininan. And then, hindi ko yung pinatay yung apoy doon sa ating kabsa at hinayaan ko lang yun until kumain na yung mga amo, kaya tansyado talaga bago natin isa lang yung rice, mga 1 hour bago kakain. Kaya dapat alam ko na yung oras ng kain para matansya ko yung pagkain na mainit pa and fresh talaga bago i-serve. And this time dumating na yung amo ko, nasa bandang alas 4 pasado na kami ng hapon, nakakain ng lunch. And yung pangalawa naming alaga ay hindi kakain talaga ng eggplant, kaya ang sabi ng amo ko ay magluto daw ako ng walang eggplant, pero medyo hassle naman yung pinagawa niya sa akin. So ginawan ko na lang ng paraan, kumuha ako ng rice, sinigurado ko lang na walang eggplant, and then kukuha lang ako ng isang pirasong meat dyan and itab ko lang doon sa kanyang rice and lagyan ko lang ng almonds. Gusto ko kasi yung ganyan na hindi siya masira yung layered ba, kaya hindi ko siya binuhaghag yung kanin. Sobrang sarap niyan, sabi ng amo kong lalaki, napaka-perfect, and sobrang nag-thank you sila kanina. Ang tagal kaya nila sa lamesa dahil habang nagkakwentuhan kahit busog pa, pulot pa rin sila ng pulot. Ito naman yung para sa aming pangalawang alaga na hindi kumakain ng eggplant. That's it. Thank you so much for watching.